Hello guys, welcome to Pagdakan Diaries. For today's video, we'll share to you our experience on the last Attack Unrestricted Monsoon Gravel Race sa Nueva Ecija. Hope you like the video. Nakalabas na tayo ng Silex. Papunta na tayo sa mismo event, which is Lakewood Country Club. So sa labas gaganapin yung race, pero parang nirent yung whole place for the event. And that is the registration or the race claiming. So yan pala yung first race ni Kairis, first official race since yung mga previous event or gravel event na sinalihan namin are actually like challenges. Thank you. Now. So ito yung parang karera talaga. At the same time, sobrang hirap ng route, so na challenge siya. Kaya yun. So konting check lang sa event center. Swimming pool. Photoshoot. Photoshoot. Mainit. Early the next morning. On the next day, Let's ito pray, yung let's pray actual before the race day. Lord, thank you po So, for this nakabihis day, na for kami, this opportunity. Sana po maging before pumunta ng cooperative event, yung and then, weather, maging syempre, maganda yung weather need ngayon to para maging okay yung ask for race guidance nila. Ingatan for niyo po safety sila na to our Lord. matapos So, yung pray race muna ng kami walang dyan. aberya, walang aksidente, walang kung ano mang problema. Sana walang Bigyan niyo po aberya, sila ng sapat na strength safe para makatapos, matapos ng magandang time yung and enjoy lang race na to. for the experience Huwag niyo po silang naman. pababayaan. Lord, kayo pong mag-ingat sa kanila all throughout. Thank you very much po. All the glory and thanks to you, Lord. Amen. Amen. So, start na tayo. Proceed na sa starting line. So, at exactly 6 o'clock, mass start for the 120 kilometers gravel and MTB all age category. So, hindi tayo nakapwesto sa harapan. Nasa almost likod na tayo. So, shoutout pala kay Sir Ferds na nakasama natin, nakasali din sa race. Congratulations po. Sino po ba? Daming malalakas din na sumali. So, yung mas malahan, Team Francia, sila yung hosting team sa event na to. So, yan. Few meters lang from the starting line, off-road na kaagad, and yun nga, as expected, bottleneck since mass start siya, sobrang congested ng daan. So nag-pile up yung mga riders, hirap makasingit. So tignan natin kung paano yung actual. So 100 meters. Tapos ng maliit na guardhouse, off-road na yan, and then putik na, paddles, hats, dami. So tinatry kong sumingit, so parang dumaan na ako sa damuhan para at least maka-edge, kasi yung iba medyo ilang pa na madumihan since kaka-start lang. Ayaw mabasa yung medyas o yung sapatos, kasi syempre pag nababad ng tubig, nangungulubot yung paa. So yung iba siguro sensitive or something, kaya medyo lang. So yun, nakalagpas na tayo dun sa first section na makitid. So nandito na tayo sa first paved road. Ngayon nagtatry tayong humabol. So lahat ng
putik dyan, talagang diretso na lang, wala nang iwas-iwas. Paved road din pero sobrang lubak. Try natin hanapan ng magandang linya. Buti na lang yung mga resident ng Nueva Ecija, very cooperative. Pag nakita nilang may bike sa harapan or sa likod, nagbibigay sila ng daan. Hindi nila nilalagay sa alanganin yung mga riders. So, maraming salamat po sa mga taga Nueva Ecija. Nasa highway na naman tayo. May nakita akong signage dyan. Makikita natin parang malapit siya sa Minalungaw Park. Just then, So yun. At this same moment, while nasa race na tayo, nag-start na si Tyrese. 660 kilometers distance category. So, nasa nakapwesto sa unahan. And siya yung nag-set na pace ng breakaway sa parang nakapture pa sa video ang aga na rumatrat. So yun. meanwhile, back in the lowlands, So ito yung signage na sinasabi ko yung National Park. So dyan kami dumaan. Minalungaw. So meron akong nalagpasan doon. I'm trying to catch up sa mga lead group kung sino man yung maabutan ko. At the same time, tinatake advantage yung drafting. But unfortunately, dun sa mga roads or highways na maganda sanang makapag-draft, wala akong nakasabay. So, kung tinitignan ko yung mga nasa harapan. So, at this time, meron akong dalawang parang mga foreigner na kasali sa event. So, kukwentuhan sila. And like, kung mag-recover kasi medyo paahon din yung ruta na yan. Paakyat yan ng Palale. Not sure sa actual na lugar kung saan banda yan, pero ang ganda ng view. Kapuno, parang may protected landscape, forest. Ang ganda, presko, sobrang lamig. Tapos nung binuksan ko yung GoPro, yung guy sa left, sabi niya, "Are those my legs?" Nung tumunog yung action cam, sabi niya, low bat na daw yung legs niya. Tapos sabi ng isa, "Tell them to shut up." So natawa ako. Kwentuhan lang sila Tumunog yung dyan. GoPro. Sabi niya, Napaka-chill nila. tumutunog daw yung ex niya, lobat. Congratulations po sa inyo. So, yan na yung off-road segment after yung mahabang paahon na road yan. I think nasa bandang Palale. Ayan. Walang katapusan na ahon. May konting recovery. Pero matindi yung maahon. So, ginawa ko, pinis ko na lang talaga. Kasi kung dyan pa lang, uubusin na natin yung lakas natin. Baka hindi tayo maabot. Parang nasa 30 to 40 kilometers pa lang yan ng 120 kilometers na kanya. 127 to be exact. Kailangan natin tapusin. So still ahon, medyo madulas. Kada sipa natin medyo nag-skid yung gulong. So alalay lang talaga. Sobrang lakas ng ulan night before ng race. Buti na lang hindi ganun kaputik or yung parang may nag-flow na water sa taas pababa. So yun, shout out kay kuya, ang lakas sumipa. So hindi ako makasabay, tutuloy lang ako sa pag-pace hanggang maahon. So tinatansya ko lang yung mga ahon na napanood ko dun sa mga videos na nag-track raid kay Sir Angelo Biker Dude, wherein
hindi pala lahat ng ahon na-capture niya sa video. So, yung sabi niya is parang 3 major climbs, which is correct naman. Pero ang dami pala niyang ahon before that. So, yan si Sir Simon Taylor nag-a-assist ng parang kasama niya. Mechanical issue. So, yun. So, lusong naman na medyo makarecover tayo ng konti. Medyo mahaba yung recovery natin. Kasi sobrang dami naman talaga ng ahon. Parang 4 ata na ahon yung inakit natin before tayo lumusong na medyo mahaba. Diyan sa part na yan, medyo nahanap natin yung magandang linya. Meron pa time na parang nadaan natin yung gulong sa medyo matambok sa gitna na nag-slide ng konti. Buti na control natin. Yung advantage ng MTB na handlebar, dahil wide yung hawak mo, kahit mag-slide ng konti, hindi basta-basta mawawala yung control mo sa manibela. Wherein pag track bar, dahil makitid yung hawak, medyo mahirap kontrolin pagdating sa mga technical. So yun, ahon na naman siya. So this time, sementado naman. Pero ito yung sinasabi na malumot sa side. So nasa gitna tayo para meron traction. Sobrang haba. Parang nasa 20 plus percent gradient yung mga ahon. Nagpitik sila ng 20 plus. Hindi naman ganun kahaba. Siguro mga 100 to 200 meters yung haba ng ahon na 20 plus. Salamat sa Diyos at makaya natin. So gaya na sinabi kanina, pacing lang. Yung effort na kaya mong i-maintain na hindi ka mauubos kung gusto mo lang tapusin yung 120 kilometers na hindi ka masyadong laspat. Pace mo lang, huwag mo pilitin. So still ahon, tapos tingin ka sa magandang view para at least yung pagod mo medyo maibsan ng konti. Enjoyin yung mga lusong, huminga para recover agad. Ay, Diyos ko po. Walang tigil. Buti na lang talagang hindi basa yung daan. Kung hindi, napakadelikado nito lalo na sa mga naka-gravel o yung manipis ang gulong kasi madaling mag-slide. Buti na lang nag-dry up. Yan, medyo umaraw. Ang ganda ng weather. Thank God talaga pinigyan tayo ng magandang weather on the actual race day. Ang ganda ng view. Solid. Kita mo yung parang Gabaldon side na ata yan. Sierra Madre. Parang pa Aurora. Nga Yun bro, na yung mga dulas. bundok na makikita natin siya. Ang ganda. Ang ganda. Malamig. Fresh air. Tapos sobrang bait ng mga tao. Enjoy yung karera lang. So along the way, marami din tayong nakitang hindi natin na-capture sa action cam. Madami akong nadaanan na mechanical problem. Parang isa parang mag-blow up yung gulong, lumabas lahat ng sealant.
naputulan ng kadena, yung iba sumemplang, makikita mo duguan, parang gusto mong tulungan pero sana okay lang kayo mga sir. Bike, bike, bike! Mga sir, yan na po tayo sa may steel bridge and hindi ko na-anticipate, ahon pala siya, ahon siya after nung steel bridge. So buti na lang may rapid shifting yung shifter natin, nakapag-shift kagad tayo to high gear, kaya naahon natin. Medyo nagmadali pa ako dyan. Yun nga lang, sayang si kuya hindi niya ako napapikan pa, sakto paalis siya nung dumating ako. So nasa Palale Trail pa rin, and then hindi ko lang na-capture sa action cam, pero dun sa siguro mga 200 meters lagpas pa dyan, sumemplang tayo. So nag-slide yung front tire due to mud, sobrang lalim ng putik. So bumaon yung gulong, hindi ako nakapag-flip out, nag-dive ako papuntang left. Buti na lang mataas yung damo, kasi kung wala yung damo, malamang nalaglag ako sa bangin. Kasi yung mga damo na yan, ayan, bangin na siya sa side. So nung nag-dive ako sa papuntang left, sakto lang ako sa damuhan. Muntik na akong goodbye Philippines. Buti na lang hindi tayo pinabayaan ni Lord. So yun yung first na crash natin. So wala namang major injury, meron lang sugat sa bandang right shin na tumama sa bike, na sure kung saan part ng bike, siguro sa bandang chainstay, gumadkad yung shin ko. So meron akong 4 inches na haba na gasgas na medyo mahapdi dahil natatalsikan pa ng putik, pero tinis natin kasi gustong gusto nating matapos yung race. So yan, ganyan po siya kalambot yung mga may putik na nabugbog dahil sa dami ng gulong na dumaan. So dahil covered siya ng tubig, tapos putik lang siya, minsan sobrang lalim niya, hindi mo siya mapapansin. So kailangan tigasan mo talaga yung hawak mo sa manibela dahil madali kang out of control. So yung part na yan, ahon na naman siya, and then loose gravel, nag-i-skid yung gulong dyan kada pedal, kaya hindi mo rin siya mamadali kasi sayang lang yung power. Konting recovery, enjoy yung view. Ganun lang ang ginagawa natin para at least hindi natin masyadong mapansin yung pagod. Yan, may kasabay tayo, at least may mga nakikita tayong mga kasama sa race. Hindi yung mag-isa ka lang, kasi nakakatakot din. Kasi mag-ride ka sa delikadong lugar na hindi ka familiar. So nagbabase lang tayo sa mapa. Kasi nung nag-track ride tayo, yung 60 kilometers lang yung track ride natin para kay Kairis. So ako, nagdepende na lang talaga ako sa mga videos na na-upload sa YouTube, at the same time sa mapa ng GPS computer natin. Sobrang dulas ng daan. Makikita nyo medyo green, so lumot po yan.
madulas. Buti na lang nakapagpalit tayo ng brake pads. Medyo hindi confidence natin sa paglusong is nandun. Wah! Overshoot! Sobrang ganda ng part na yan. Mahirap nga lang siya. Pero gaya na sabi nila, habang umihirap yung ruta, mas gumaganda yung view. So, yun yung siguro yung kapalit, which is totoo. Napakaganda na lugar. Napakaganda ng view. Nga lang, napakatarik ng mga akong. Sulit. Sulit naman. Sulit ang pagod. Sharp curve, buti na lang walang kasalubong. Nalalay tayo sa brakes pagdating sa Luzon. Yan, pababa na tayo ng Palade. And nasa ano na ata tayo dyan. Not sure sa lugar kasi hindi tayo taga dito, pero yan. Sorry kay ate na nabasa ako ata, nagluman ako. Sensya na po, sinadya ko po yung bilisan kasi tinatry ko pong matanggal yung mga putik sa bike. Kasi isa pa pong nakakabigat yun ng kapal-kapal na ng putik na tumikit sa bike mula nasa bundok tayo. So, pababa na tayo, lusong na mahaba, pababa to the flatlands. So, Meanwhile, so ito na po si Kairis. 2 hours, less than 3 hours, 2 hours and a half, natapos niya yung 60 kilometers, and he was able to bag podium 2, second place for his age category, 19 to 29 age category, wherein he's only 15 years old. So yun, dapat kasama ko siya sa 120 pero hindi pa siya ganun ka-confident in terms of the distance. Nirespeto niya yung distance. So sabi niya, Daddy, since first time ko, I'll take the 60 kilometers muna to check kung ano yung klaseng gera pagdating sa karera sa arrest. 1 minute 37 seconds later. So, back to our normal programming. So, nandito tayo sa parang dike na ginagawa sa Nueva Ecija. Nasa taas tayo. Ito yung tinatawag nila cycling chef na Neil Armstrong segment. Kasi parang crater siya ng moon. Sobrang dami na lubak. Tapos may mga ginagawang bridge. Ayan, i-cross pa natin, i-store natin yung mga tumatawid na itik. Yung po mga itik na yan is parang ginagamit nila pantanggal ng peste sa mga tanim nilang palay. So, the whole purpose po yung alagang itik gagamit to use pesticides na organic way na walang halong chemical. Syempre sila lang kakain, food na nila din yun, and then harvest nila yung mga ducks when the time comes. So napakagaling na discard. Ito po yung medyo steel bridge na napakadelikado since hindi pa gawa yung tulay. You have to cross this small steel way na napakadelikado. So binaba natin yung bike para at least sure ball tayo na hindi mahuhulog. And dahil at tagal mong pumipedal, ilang oras straight kang pumipedal, tapos pagbaba mo sa bike nag-start na manginig yung mga laman mo, dahil syempre
sa tagal mong pumipedal, tapos bigla kang tatayo, yung blood flow may interrupt or mabibigla yung mga ibang veins. Kaya siguro ganun yung feeling. So, dahan-dahan ako baka bigla akong out of balance. So, ito pa rin. Same. Neil Armstrong segment. Sobrang dami na paddles. Ito, malapit na sa finish line. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 100 to 200 meters na lang. So, tinatry kong i-capture yung pagtawid natin sa finish line. Kaso sobrang dami ng paddles na tumatalsik sa camera. I have to cut the video and then i-on ulit pagdating dun sa finish line. So, gustuin ko mang atawin at least maganda yung mabilis yung pagtawid natin ng finish line. Pero to tell you honestly, nag-cramp na ako sa left leg glutes. Buti na lang natanggal. And matapos na si manager sisipasiwa. So yun na yung dalawa. Sumunod mo sa akin. Sinabi ko sa kanila 3 beses na ako sumemplang. Hindi ka nag-call. So yan, masaya nakatapos kahit pagod. Adrenaline na lang siguro, pero sobrang enjoy. Kudos sa organizers kay Ma'am Larnie ng Team Francia, kay Sir Par Policarpio, Buti inabot doon, o, doon be. sa bumubuo ng Attack Unrestricted. Maraming salamat sa opportunity. Napakagandang event, napaka-organized compared before. Meron mga lapses pero it just keeps on getting better and better every time na sumasali tayo sa race na to. This race is my third attack race. Yung una natin is 80 kilometers back in 2024, and then earlier this year 2025 120. Yun, dry yung route, so nakalabas talaga yung mga gravel. So this time monsoon, basang-basa yung daan, kaya sobrang putik. So nandito na tayo sa awarding ceremony. Nauna na tayo sa mismong lugar or place sa stage para at least makapag-result tayo ng upuan. So that's Kairis receiving his podium second place, age category 19 to 29 years old. So sayang, first place dapat, kaso nagka-aberya. Pero kudos to Kairis. Kahit na injured, nasira yung bike, 2 gulong na bengkong, na nawasak yung saddle, buti na lang natapos niya. So 60 kilometers at the 20 kilometer mark ang ruta niya, doon niya na-encounter yung accident, pero kinaya niya yung remaining 50 kilometers with a broken bike, bruises. So adrenaline, well deserved podium finish. Dito na talaga natin series. Nice one! Muntik na siya umiyak. Galing. Muntik na siya umiyak. Woo! First time? First race? Pakita mo,
Sam, Sprocket Sam of Bayabas. I think maraming salamat po sa pagtulong kay Kairis. After he crossed the finish line, nagsabi sa mga medic na yes, si Kairis. Maraming salamat po, Sir Samuel. So, yun po tayo. Nakabingwit na naman. So, nabingwit na sungkit natin yung 5th place sa age category natin na hindi na makunalayan kasi yun nga, pinilit lang natin matapos yung karera dahil sobrang hirap ng ruta at yan, niregaluhan pa tayo ng P5 sa ating age category, 40 to 49 years old MTB. So congratulations po sa mga naka-podium, sa mga nakatapos. Napakahirap na ruta. You deserve a tap on your back. Kudos to you. Napakalakas nyo. Ang hirap na ruta, hindi siya biro. Congratulations to all finishers. So, training, oras, pagod, na ginawa natin paghahanda sa race. Sulit. Gumawa pa ng bloopers sa race. So, siya daw mag-closing remarks. Kasi sa sobrang pagod, yun na niya alam yung pinagsasabi niya. So, uwi na po tayo ng Pampanga. Maraming salamat. Attack Unrestricted Monsoon Gravel Race 2025. Maraming salamat Team Francia, Ma'am Larnie, mga organizers, Sir Par Policarpio. Maraming salamat sa opportunity. And sa lahat ng sumali, congratulations. Napakalakas nyo. Maraming salamat po. If you like the video, please give it a thumbs up. Comment kung meron kayong gustong sabihin. Any reactions, appreciate po namin. So yan, Naggamutan. nagagamutan kami ng sugat. Naggamutan yung mag-amang Sugat na Naggamutan yung mag-amang siko, mahilig. sa may bewang, tuhod, tsaka sa paa. Hindi tayo sa shin. Ayan, medyo mag-apa pero okay lang. Maraming salamat. Hope you enjoy the video. Bye.